Hello, hello everybody! Magandang araw para sa lahat. Bago po tayo mag-start sa aking vlog, shoutout ko lang yung aking childhood friend na si Miss Dayan dahil siya po ang nagbigay sa akin ng idea tungkol sa paper dolls. At dun po mag-start ang aking kwento, yung mga memories ko nung aking kabataan, how I start drawing. So, dito po sa vlog na to, actually, sumatotal po, yung length po niya talaga is more than an hour, more than a half hour ko po siyang magagawa. Kaya lang ho, meron ho ako mga disturbances, like on job po kasi ako, so isinisingit ko lang po siya kung avail po yung time ko. Like po dito sa first video, makikita nyo po, nasa loob po ako ng car. Magsusundo po ako ng aking alaga that time dahil ang inyo pong lingkod ay isang dakilang nani dito sa Bahrain. So, dito ho, ayan, emi-emi lang po tayo. So, naisipan ko pong gumawa ng paper dolls. Mga 2 piraso lang po. So, medyo naka-swimsuit po sila kasi gagawan po natin sila ng iba't ibang klaseng kasuotan. So, start po tayo sa kwento ko. It's way back 1988 or 89. Sa Bisalo po ito, sa isang maliit na compound. It's called RRR apartment. So, shout out sa mga batang RR po dyan. Ayan po, tingnan niyo po yung aking dolls, natapos na po sila. So, after that is kukulayan ko sila. So, balik tayo sa kwento ko. One day po, dun po sa RR apartment, meron pong bagong lipat na magaling po siya mag-drawing. Si ate, but I will not mention her name. But everybody call her ate. And magaling siya mag-drawing. So, marami siya mga paper dolls. So, na-amaze kami, mga bata kami. So, every time, nandun kami lagi nakatambay sa kanila. Or, kung may chance, nagpapadrawing kami. Pero, sad to say, hindi niya po ako bet. Opo, never niya ako ginawaan ng manika. So, sad po ako kasi lahat ng mga friends ko merong manika from her. So, dahil lungkot-lungkutan po ang aking peg that time, so nag-decide po ako na gumawa at nangolekta po ako ng karton ng sigarilyo. Then, dun po ako nag-start nag-drawing. Then, kalaunan po, nahasa po ng nahasa. Then, napansin ng mga kasamahan ko, oh, si Naknak gumagawa ng magagandang dolls. Then, yun na po, pumipila na po yung mga friends ko na nagpapagawa ng mga damit, ng mga manika. Doon na po nag-start din na napansin ko na mas better po yung work ko kesa doon po kay ate. So doon po nag-start ang aking hilig sa pagdodrawing at na-discover ko rin na mahilig pala akong mag-drawing. So ayan na po, ang bilis-bilis po nitong video na to. Na-cut out ko na po yung aking 2 cute na manika. So, ayan, gagawan ko na po sila ng mga dress. So, random lang po lahat yung style ng pagdodrawing ko. I-sketch ko lang po yung hugis ng katawan, then tatansyahin ko po yung butas para sa leeg. Tapos, yun na po. Stretch ko lang po yung bewang, tsaka yung balakang, at tsaka yung haba niya para hindi po ako lalagpas. So, puro estimation lang po at tsaka paglalaro lang po sa isip ang pinagbabasihan ko para makabuo ng isang magandang disenyo. And actually, yan po yung talagang linya ko, yung pag-design ng damit. Hilig ko po talaga yan. Ang dami-daming design na naglalaro sa isipan ko and wafakels ako sa mga dumadaan, sa mga ka-workmate ko. Basta sige lang po. At saka parang masaya ho ako. Yung energy ko po nabubuhay nung nag-start ako mag-drawing nitong paper dolls din itong mga damit. Kasi parang naalala ko yung mga kabataan ko. So ayan na po, pangatlo na po na damit. Ang bilis-bilis lang po. So actually yung pangatlo simple lang. Gawin natin simple, jumper lang po siya. So parang green, olive green yung niya, yung kulay ng jumper na may 2 bulsa. Yan lang po. Nasa second video pa pala ako. So it means ito pa yung dress na simple-simple lang. I like it pinkish, purple. Tapos sa pinakalas na manika, naisip ko na gawin namang colorful. Bibigyan ko ng effort. So, gagawin ko makulay. So, ayan na po. Drawing lang po tayo. Po, payo ko lang po sana sa mga kabataan ngayon. Sana po, i-enhance po natin kung ano pong mga talento meron tayo. Sa mga parents po na nakikinig, sana po, medyo subaybayan po natin yung mga anak natin sa panunood ng mga gadgets, sa kanilang telepono. Huwag po tayong always na lang TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, na kung ano-ano pong mga
kung ano-anong nalalaman at natutunan ng mga kabataan natin. Mas maiki po yung ganito para ma-enhance po yung mga talent nila kasi yung mga kabataan ngayon, alam ko mga talented talaga sila ngayon, more advanced sila, kaya lang hindi nila nape-penetrate kasi more on gadgets sila, nakatitig lang sila buong maghapon, tulala, so hindi gumagalaw-galaw yung imagination nila kasi nakikita na nila lahat so bakit pa sila gagawa? For what? 'Di ba? Hindi kagaya nung panahon natin, mga batang 90s. So talagang effort po talaga tayo. Kagaya nitong paper dolls, talagang make sure po talagang magaganda yung mga paper dolls natin at saka yung mga damit. Sana lang po sa mga kabataan ngayon, sana mag-focus po tayo sa mga talent po natin. So, eto, ayan, sa pangatlong dress po is jumper. Basic lang po, light gray lang po yung t-shirt niya, nilagyan ko lang ng konting tint. Tapos eto sa fourth dress na ginawa ko is talagang makulay siya. Naisip ko dati is gawin siyang black, pero dahil gusto ko nga po ng makulay na buhay, so ayan, ginawa ko po siyang red. Nilagyan ko ng mga droplets, tapos nilagyan ko ng wave, tapos lalagyan ko ng iba't ibang kulay. Yun lang. Tapos, madaliin natin. Ayan. So, blue po yung huling nilalagay ko dyan. Tapos, alam ko nilagyan ko ng konting peach. So, makikita nyo po yung dolls ko. Medyo long-legged na po sila and matatangkad na sila. Hindi na po sila 5'4". Mga 5'8 na po sila. Ang nag-upgrade na po ako. At saka napapansin nyo, wala po silang shoes. So, next time po na vlog ko is talagang lalagyan po natin sila ng shoes. Gagawa tayo ng iba't ibang shoes para sa kanila. Inshallah ho, sa susunod na mga vlogs, more time pa po akong mayroong magamit para makagawa pa po ng mga magagandang content regarding arts, at saka yung mga kwento ko, mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong hindi ko dapat kalimutan at mga nais ko pong ibabahagi sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Have a nice day!